Sa tingin ko po guys, ngayon pong perfect time bumili po ng limang smartphone na to para po sa malaking discount na makukuha natin. Dito po sa mga less than 10k po ng mga smartphone ngayon na meron din po makatwiran na specs. Unahin ko na po dito sa may Infinix Hot 60 Pro. Hanggang ngayon guys, talagang wala pa rin po talagang tatalo sa may smartphone na to para po sa may halagang 7,000 po na SRP niya. Ito po ang pinakamagandang smartphone na mabibili natin ngayon. Diyan nga po sa may less than 7,000. Minsan guys, nagsisale pa po yung smartphone na to ng less than 6,000 lang. Para maging AMOLED display po siya na mayroong 144Hz sa refresh rate, 1.5K resolution, at meron po siyang G200 na processor, magandang camera, at napakasimpleng design lang. I think mahihirapan pong talunin ito ng ibang mga smartphone brands para sa ganitong presyo. Or even baka po Cineplex mismo is baka mahirapan na rin pong tapatan itong specs nga po ng Hot 60 Pro nila sa mga bagong lalabas po ng mga smartphone nila ngayon. Kaya kung sakaling matagal yun na nga po pinag-iisipan guys, bumili nga po ng Hot 60 Pro. I think wag na po kayo magdalawang isip. Dahil napakaganda nga po ng specs na makukuha natin para po sa napakamurang presyo lang. Pangalawa po ito pong Synovian Neo 3 4G. Dating 8,000 po yung SRP niya. Pero ngayon guys, nasa around 6,000 na lang siya. Or minsan guys, nagsisale pa po siya ng around 5,000 lang pagka naka-sale. Ito lang pong merong smartphone na meron pong shoulder trigger button ngayon sa mga smartphone ngayon. Samahan pa nga po ng malaking battery na meron pong 6,000 mAh. Naka-Unisoc TA300 nga po siya na processor. Almost kasing lakas din po ito guys ng G200 pagdating nga po sa mga performance niya. Naka-IPS po yung ating LCD display with 120Hz sa refresh rate. Decent lang po yung camera niya. Pero para po sa may around 5,000 ngayon pagka nagsisale nga po siya, I think ito po ang best option natin kung gaming phone po yung hanap natin. Lalo kung wala nga po tayong pambili ng mga gaming phone na higit 10k po yung presyo. I think guys, ang isang downside lang po ng smartphone na to is naka 128 lang po yung ating storage sa kanya. Habang maraming smartphone nga po tayong mabibili ngayon na meron pong at least naka 256 na. Diyan nga po sa may around 6k or kulang 7k nga po ng mga presyo. Pero kung sakali nga pong malaking battery din at shoulder trigger button po yung mahalaga sa inyo. At meron din po siyang pailaw dito sa may likod. I think okay na po ito kaysa bumili tayo ng mga bagong smartphone ngayon. Dito rin po sa mga smartphone nga po ni Nubia. Tulad po ditong si B80 Max na nasa 6k din po yung presyo niya guys. At nagsisale din po siya ng around 5,000. Pero yung specs po na makukuha natin, dito nga po sa may dalawang smartphone na to, di hamok na mas maganda po itong last year model compare po dito guys. Mas malakas po yung processor niya at mas maganda sa gaming. At meron po mga features na wala nga po dito. Siyempre, ito na po yung piliin natin. Pangatlo, kung balak nyo pong bumili ng Tecno Pova 7, bumili ka na ngayon guys. Dahil baka pagdating ng Pova 8, baka bigla pong tumaas yung presyo ng mga smartphone na yan. Sa ngayon po guys, naglalaro po yung presyo ng Tecno Pova 7 sa around 6,000 pagka naka-sale. Sa may 8256 na version. Maganda na rin po ito guys kahit papaano dahil malaki nga po yung battery na makukuha natin na meron pong 7,000 mAh siya battery. Compare po sa ibang bagong labas ngayon, na malaki rin naman yung battery, pero mahina naman yung processor. Helio G200 din po guys yung kanyang processor. Tamang-tama lang po para sa may around 6,000 na presyo. Actually guys, kahit po ako nagsasawa na sa may G200 sa mga smartphone ngayon. Ang kaso guys, wala po talaga tayong option. Kung sakaling ang budget po natin is nasa around 5k to 7k, puro G200 po talaga yung makukuha natin mga smartphone. Pero kung sakaling naka G200 po guys yung mga makukuha natin smartphone sa may ganyang presyo, mas okay po na malaki yung battery ng smartphone na makukuha natin. Kaysa naman pumili ka ng mga bagong labas sa mga smartphone ngayon. Malaki nga yung battery, pero hindi naman naka G200. Dahil napakahihina nga po ng ibang mga smartphone ngayon. Actually pala guys, may mga 5G na mga smartphone nga rin po pala sa may around 5k to 10k na mga presyo. Yan po guys yung pag-uusapan natin sa mga susunod na video natin. Yung mga cheapest po na mga smartphone po ng mga naka 5G. Dahil kung 5G smartphone nga po yung hanap natin para po sa may kulang 10k na presyo, is nandyan din po ang Galaxy A17 5G. Pero makukuha po natin yung smartphone na to guys ng kulang 9k lang pagka naka-sale. Dito nga po sa may online, dyan po sa may Shopee. Meron din pong murang version ng A17 5G sa may around 7k na presyo, pero 128 lang po yung storage na makukuha natin. Mas maganda po guys yung malaking storage na po yung makukuha natin. Dahil sigurado nga po kung gagamitin nyo po ng ilang taon yan, baka mabitin po yung 128 lang sa atin. Siguro ang one downside lang po ng Samsung na smartphone na to is itong teardrop notch niya. Pero guys, kahit paano naka-AMOLED naman yan, na meron pong 120Hz sa refresh rate. Compare po sa iba na naka-punch-hole nga po sila, pero IPS lang. Saka napakatagal din po guys yung Android support na makukuha natin sa kanya.
Naaabot nga po ng 6 years. Grabe yan guys. Isa talaga yan sa binayaran natin kay Samsung. Ito po napakatagal ng software support. Yung kahit ilang taon na po at luma na yung smartphone nyo, pero si Samsung guys napaka-loyal pa rin po na nagbibigay pa rin ng mga software update sa mga smartphone po nila. Unlike po sa ibang smartphone brands na swerte na po guys yung 2 years. Siyempre guys, kayo po yung tinutukoy ko, ikaw si Tecno, saka po si Infinix, saka po si Itel. Na medyo magaganda nga po yung specs sa mga nakukuha rin sa kanila. Ang kaso guys, medyo napag-iiwanan po sila kung software update na po yung pag-uusapan. At lastly po, ang pinakabagong budget po na meron pong solid na specs, wala nang iba kundi itong si Poco M8 5G. Para po sa may kulang 10k po na presyo pagka naka-sale, I think mahirap pong talunin yung smartphone na ito ngayon para po sa specs na makukuha natin at sa napakamurang presyo lang ngayon. Naka-Snapdragon 6 Gen 3 po siya na processor. Meron po siyang AMOLED display, saka po 5520 mAh siya battery. Guys, kung pinaka malakas na smartphone po ang hanap natin sa mga 10k po na mga presyo, dito nga po sa mga global release ng mga smartphone. Si Poco M8 5G na po yung pinakasulit na mabibili natin ngayon. Ang isang pwedeng maging downside lang po ng smartphone na to is itong kanyang AMOLED Pro display. Yun lang guys. Marami pa rin po talaga sa atin na mas gusto po yung flat display sa may gaming compare nga po sa may curved display. Dahil totoo naman guys, mas maganda po mag-gaming sa may flat display compare po sa may curved display. I think guys, yan po yung ilang mga sulit na smartphone ngayon po 2026. I mean ngayon po March 2026. Na sa tingin ko napakaganda pa rin pong bilhin ngayon. Dahil nga po sa magandang specs at murang presyo po na makukuha natin. Kaysa po maghihintay pa tayo guys ng ibang mga smartphone po na mga papalabas lang na siguradong medyo mahal po yung presyo. At sigurado guys, medyo downgraded din po yung specs. Lahat po ng smartphone yan guys, meron po tayong link sa may comment section. Palike ko lang po yung video natin. Thanks for watching.